Okay, magandang umaga po sa ating lahat. August 27. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Di syempre, ano yung nag-trending kahapon, di ba? Mainit na mainit ang balita patungkol po dito kay Chief PNP o General Torre. Kilalang General Torre, sinibak na ni Bongbong Marcos. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano yung pinakadahilan? Bakit sinibak itong si Torre? Bakit siya tinanggal? Okay? May nangyari ba behind the camera na hindi natin nalalaman? Nagalit ba sa kanya si Bongbong Marcos? Ano ba ang pinanggagawa ni Torre? Bakit siya sinibak? Okay? Malalaman nyo yan dito ngayon sa vlog na araw na ito. At ano pa ba? Meron akong ipapakita sa inyo na mga reaction ng mga leaders o mga kasamahan sa politika. Nag-react na po patungkol dito kay General Torre, kung ano yung mga sa kanilang opinion ang dahilan na natanggal siya. At meron din akong ipapakita sa inyo na video na ito siguro yung dahilan na itong si General Torre ay sinibak. Okay? Na umasta siya na parang siya ang presidente ng Pilipinas, na masasabi natin na parang may tinatapakan ka na, no? Ika nga, sabi sa 48 laws of power, do not outshine the master. Okay? I-analyze natin yan mamaya. Bakit itong si Torre ay medyo may na-insecure. Okay? Tapos pag-uusapan rin natin ang sino yung pinalit kay Torre. Okay? At pag-uusapan rin natin ang sinabi ni John Vic Rimulya patungkol po sa pagkasibak ni Torre sa kanyang pwesto, no? At kung meron pa tayong oras, ipapakita ko rin sa inyo itong reaction ni Senator Laila De Lima. Maraming ang kumakansyaw sa social media ngayon, si De Lima yung nalungkot dahil tinanggal si Torre at umiiyak si De Lima. May pagtingin ba si De Lima kay Torre? Yan ang mga usap-usapan sa social media. At video na si Bongbong Marcos na isang event na pagtawag ng kanyang pangalan, wala nang pumalakpak. At least merong isang nakita. Isa na lang ang pumalakpak. Mamaya ipapakita ko sa inyo. At kung may oras pa talaga tayo dito sa vlog natin na ito, ay ipapakita ko rin sa inyo itong updates ni former President Duterte, Tatay Digong natin, with Mayor Basti Duterte and Miss Kitty Duterte. Okay? At sa video na ito, nag-react rin itong si Basti Duterte patungkol kay Torre. Bakit siya sinibak? Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Pero bago ang lahat, guys, no? Bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa katotohanan at aware tayo sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago lang dito sa aking channel, kung ngayon ka lang nanood o nakakita dito sa vlog ng Donmar TV, i-consider nyo na i-subscribe itong channel na ito kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube channel. Okay? Walang bayad yan. Nung mag-subscribe ka, updated ka pa dito sa Donmar TV. Okay? Sa mga current events. So, sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat?
Ayan, umagang-umaga, wala pa akong suklay pero I need to update you kung ano ang mga nangyayari ngayon sa kay General Torre. Okay? Ito yung unang pumutok na balita kahapon Ito. Yan. Okay? So, sabi dito, top cop no more. Marcos removes PNP Chief Nicolas Torre. Ayan. Maraming natuwa dito Okay? Maraming natuwa at sabi ng iba, deserve ni Torre yan. Sabi pa nga ni Panelo, deserve ni Torre yan. The big question now, kasi nilabas itong balita nito kahapon, the big question is, bakit tinanggal si Torre? Ano ba ang script ngayon ng administrasyong Marcos? Maraming nagsasabi na itong balita na ito, itong galaw ng administrasyon na ito ay diversionary tactics raw ito sa napahiya na administrasyon patungkol sa flood control projects. Kasi if you will try to analyze, sobrang laki ang kahihiyan ng administrasyon sa palpak na flood control projects. Imagine, Bongbong Marcos, nagmamayabang siya noong 2024 patungkol sa flood control projects, blah blah blah, kung anong sinabi. Tapos nire-recall ng taong bayan, hindi maiiwasan sa social media, lalabas at lalabas yung mga dating mga pinagsasabi ni Bongbong Marcos. At ngayon, napatunayan na lahat ng mga sinabi ni Bongbong Marcos ay puro pambubudo lamang. So sobrang napahiya sila. Pati si Martin Romualdez at ang mga kongreso, napahiya sila. Harap-harapan, kaliwat kanan, sa mainstream media, sa social media, sa mga vloggers, pati nga ang mga vloggers na mga tanso, itong mga loyalista vloggers ni Martin Romualdez at vloggers ni Bongbong Marcos, wala nang, hindi na kayang ipagtanggol ang administrasyon dahil sa ika nga sabi nila, sa sobrang pinakamalaking korupsyon na nangyari sa Pilipinas, itong flood control projects. Tapos heto pa si Marcoleta, ang galing-galing niyang busisi, magtanong sa mga contractors, ganun-ganyan. Napahiya talaga ang administrasyon. Ngayon, biglang pumutok itong balita na ito na si Torre tinanggal. Maraming nagsasabi, si Torre ang sinacrifice. Okay? Kung sa game of chess, no? Sa mga strategy daw, di umano, si Torre daw ang sinacrifice na gumawa ng ingay issue para ma-divert ang atensyon ng taong bayan, makalimutan ang flood control projects. Now, in behalf of the Donmar TV news channel dito, I am reminding all my audience na mag-ingay pa rin tayo. Magtanong pa rin tayo na saan napunta ang pera natin sa flood control projects. Huwag kayong magpalinlang dito sa balita na ito patungkol kay Torre. Kahit mainit ito, kahit natutuwa tayong mga DDS na natanggal itong si Torre, ay huwag pa rin nating hayaan yung flood control projects na hindi maimbestigahan ng Senado o kung ano man ng issue na yan. Okay? So, di muna natin pag-usapan ng flood control projects for now, sa ngayon lang, na vlog na ito. Pero, may kinaugnayan yan. Si Torre, maraming nagsasabi, at yung mga political analysts, especially si Panelo, yung mga si Atty. Topacio, mamaya, ano ko yan. Si Torre kasi, lumaki yung ulo. Ang bilis ng kanyang promotion, no, na-promote siya. Tapos kung ano-anong mga pinanggagawa niya, nagbaboxing siya. Ika nga sabi nila, si Torre is hungry for fame. Okay? At to the point na mali na yung ginagawa niya. Nakalimutan niya na merong mga boss siya na nagpaangat sa kanyang career.
Okay? Malinaw yun eh. Okay? You start from below, inangat ka ng presidente kasi sa ginawa mo kay former President Duterte. Edi syempre, binigyan ka ng pwesto parang kapalit sa ginawa mo. Now you have that position, no? Parang ano niya eh. Lumaki ang ulo talaga. Bakit ko nasabing lumaki ang ulo? Kasi sabi nila, no? Apat lang ang pwedeng yung bang blinker na ano, pwede ang presidente, pwede ang vice president, senate president, at itong house speaker. Pero si Torre, ginawa niya ito na parang siya yung presidente ng Pilipinas. Hindi nga nakagawa si Bongbong Marcos nito. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung video na nag-viral. Yung video na yan, parang kinalabutan talaga ako na bakit nagawa ito ni Torre. Na hindi nga yan nagawa ni VP Sara, na hindi nga yan ginawa ni Bongbong Marcos, na first and second highest ranking official of the land. Na ito, ikaw, hindi ka politician, bakit ka nagkakaganyan? O ito, pakita ko sa inyo ha. O. Kumikembot-kembot pang lumakad eh. Hindi bagay sa kanya. Di ba? Kita mo? Parang presidente. May mga formation pa sa mga big bike ng mga police, patrol cars, tapos sumakay siya ng isang Land Cruiser na may blinker. Tapos akala ko nga si Bongbong Marcos yun eh. Noong una kong nakita ito, akala ko nga si Martin Romualdez o si Chis Escudero. Kasi sabi nga nila, di umano ha, I'm not so sure, pero 4 lang daw ang pwedeng gumawa ng ganyan. Senate President, House Speaker, the Vice President, and most especially itong Presidente. Pero ginawa ni Torre eh. Di ba? Walang delikadesa. Yan ang sabi ko sa inyo. Yung tao na lumaki yung ulo at gusto kaagad nakalimutan na niya yung tao na tumulong sa kanya. Parang ganun ba? Si VP Sara nga no, noong okay pa yung unit team. Kapag lalakad si Duterte, no? Si Tatay Digong, okay, example ko si Duterte at si Bongbong Marcos. Because si VP Sara naging parang first lady ni Tatay Digong. Every time na lalakad yan sila sa isang event, hindi mo talaga makikita na si VP Sara ay nag-overtake sa pwesto. Yung parang siya yung naunang lumakad. Hinihintay talaga yan ni VP Sara. Nasa likod lang talaga yan si VP Sara sa mga presidente. At ngayon naman, na nung unit team pa, nung 2022, kapag lalakad yan si Bongbong Marcos, nasa likod lang talaga si VP Sara. Hindi yan ino-overtake ni VP Sara ito si Bongbong Marcos. Kasi that is a sign of disrespect to the most powerful government official sa Pilipinas, at ikaw pangalawa ka lang eh. So you portray yourself as the second highest
ranking official. Hindi ka mag-overtake. Okay? Para makita ng taong bayan na yung presidente na una, pangalawa lang talaga yung vice president. Lagi yang ginagawa ni VP Sara. Pero itong ginawa ni Torre, alam niyo ba kung sino ang in-overtake niya dito? Presidente, Vice President, Senate President, at House Speaker. 4. Hindi nga nakagawa yung 4 ng si Martin Romualdez nga, si Senate President Chis Escudero, hindi nga nila nagawa ito. Lalo na si VP Sara at si Bongbong Marcos. Siguro si Bongbong Marcos merong ganito, pero mas confident pa siyang gumawa ng ganito. Chief PNP ka lang. Trabahante ka lang ng sa gobyerno. Your level is like yung mga ordinaryong government official, teachers, yung mga nagtrabaho sa... Pero ginawa mo para kang government official dito, tapos may pa-blinker ka pa. Pinalibutan mo pa yung mga pulis mo. Di ba? Naalala ko nga, para kang ano? Para ka namang si Jinping o si yung leader ng North Korea, di ba? Hindi maganda. Sa totoo lang, hindi maganda. Ang nakikita ko dito, lumaki yung ulo. Ngayon, kung lumaki ang ulo ni General Torre, ito naman ang sabi ni John Vic Remulla. Interior and Secretary John Vic Remulla said recently, relieved Philippine National Police General Torre did not violate any law. DILG Chief Remulla. Walang violate na walang exact na violate. Yung kanina patungkol sa yung grand entrance na ganun, kung anong tawag doon. Di ko lang alam kung merong violations doon o wala. Pero si mismo na ang nagsabi, si DILG Chief Remulla, walang violate na law itong si Torre. Kung walang violate na law itong si DILG Chief Remulla, itong si Torre, meaning to say, sinibak lang talaga siya ni Bongbong Marcos kasi ayaw na ni Bongbong Marcos sa kanya. Simple lang. Okay? Alam niyo ba kung nung nakita ko itong comment ni DILG Remulla, sabi ko, talagang tukma talaga yung 48 laws of power ni sino yung artist doon? Shout out sa artist ng 48 laws of power. Kalimutan ko yung artist, yung author. Alam mo ba na yung laws of power, totoo yan? Scientifically studied yan by the authors. Sino ba yun? Nakalimutan ko yung author na yun eh. Pinag-aralan yan. Do not outshine your master. Kasi mai-insecure yan eh. So kung walang nilabag si Torre, na-insecure ang Malacanang, na-insecure si Bongbong Marcos. Kaya ka tinanggal. Yun ang opinion ko ha. That's my own analysis. Basing on sa mga libro na binasa ko rin sa 48 Laws of Power. Tamang ito, tukma ito. Talaga ang sitwasyon na ito. In-overlap ni Torre ang kanyang kapangyarihan bilang Chief PNP na na-insecure itong si Bongbong Marcos. Uy, sabi ni Bongbong Marcos, ang gara-gara mo, hindi nga ako nakagawa ng ganyan, ikaw pa, para kang presidente. Because umani yun ng maraming views yung video na yun ni Torre. Okay, so yun ang una kong analysis. Ngayon, sa VOVPH na na page, sabi dito, which is ako, nung nakita ko tong post na ito, sabi ko parang tama talaga ito at pwedeng mangyari ito. No? Sabi, next time, mag-ingat sa sinabi. So ito rin yung mga speculations na ito raw yung mga possibilities, no? Ako dito ha, magre-react ako dito. Ipaalam ko sa inyo.
Ito raw yung mga sinabi ni Torre na that cause sa kanyang removal. Kaya mag-ingat ka sa sinabi mo, Torre. Ito yung sinabi ni Torre dati. At I know sa mga laging nanonood dito sa Donmar TV, no? Alam kong nakita nyo itong video na ito. Nung sinabi ni Torre na wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik ay pangit. Alam nyo ba kung anong reaksyon ng taong bayan dito? Natatamaan si Bongbong Marcos. Natatamaan si First Lady Liza Araneta Marcos. Natatamaan si Sandro Marcos. Yun ang mga sa comment section. Kasi sinabi ni Torre yan eh. Which is si Torre, tama naman talaga. Walang jadik na gwapo at gwapa. Di ba? Kasi may video kasi itong si Sandro Marcos na ipinakita talaga yung eye bags niya na parang sabi, itong si Sandro Marcos, hangover siguro ito kasi nakita yung eye bags, sobrang maitim dito. Ganun yung pero hindi naman natin alam kung bakit sobrang itim yun. Hindi ko lang alam kung inedit ba yun o pero kinansyawan nila ito si Sandro Marcos, which is wrong naman. Tingnan mo si Sandro Marcos, ang gwapo-gwapo, ngayon ang pangit-pangit na. Sabi ng mga netizens ba? Sa akin naman, mali yun. Kasi hindi naman natin alam na si Sandro, hindi naman yan jadik. Hindi naman siguro yan gumagamit kasi wala man tayong ebidensya. Pero si Sandro ang pinatutukulan nila dito na from gwapo, kung gumamit raw si Sandro, kaya ngayon pangit na, ganun. Mali yun. Wala tayong ebidensya dyan. Siguro, stress lang sa trabaho, kaya umitim yung ganit dito. Kaya pumapangit. Okay? At tapos yung si F. Eliza Marcos na rumors na gumagamit rin daw, di umano ng pulburon. Kaya pumapangit. Ang pinakita doon, yung nag-black eye siya, yung gumanon yung mata niya, pumikot dito. Tapos si Bongbong Marcos, yung ngiwi ng ngiwi, tumulo yung dugo sa ngipin. Tapos, gano'n, na pangit raw itong pamilyang Marcos raw. Sabi ko, grabe naman talaga kayo, below the belt naman yun. Huwag naman sanang gano'n. No? At ito raw yung dahilan. Sinabihan kasi na, yung mga walang jadik na pangit, sabi ni Torre, natamaan raw itong Marcos family, kaya sinibak siya. Ako natawa ko. Kasi in my own opinion, hindi naman siguro. Hindi naman, sobrang babaw naman yung sobrang babaw naman yung reason na yan para isibak si Torre. At the same time, wala tayong pruweba na itong Marcos family ay gumagamit sila, no? Maraming nasasabi, talagang totoo yan, ganyan. Pero at the end of the day, hanggat hindi sila umamin, hanggat wala tayong ebidensya, wala pa rin, no? Irespeto natin ang tao. Wala tayong magagawa eh. But, ito lang yung sinasabi ko. Kung totoo man yan, that wala talagang wala talagang, ano tawag yan? Ang katotohanan talaga ay lalabas at lalabas yan. Yan. Who knows, di ba? Malalaman natin one of these days na hindi man talaga sila gumagamit. Ganun, di ba? Pwede yun. One of these days, malalaman na, totoo pala na gumagamit itong mga pulburon, itong mga taong to. Di natin alam. Who knows, di ba? Tapos, ito pa. PNP Chief Nicolas Torre tinanggal sa pwesto. Di ba? So, binalita ito ng VOVPH. Ito ra yung dahilan. Ito pa. Binalita ito kahapon. In-screenshot ko na lahat kasi pag-usapan natin, no? Ang reaction ko rin kung ano yung own analysis ko bakit tinanggal si Torre. Ito. General, ito binalita ito sa SMNI ha. Mag-subscribe kayo sa SMNI. Shout out sa SMNI. General Torre out. General
Nartates in. So pinalitan na talaga si Torre. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatalaga kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang bagong PNP chief. Sinibak si General Nicolas Torre matapos ang halos 3 buwan sa pwesto. So alam naman natin ito si Nartates, isa ito sa mga options na pinagpipilian ni Bongbong Marcos noong time na yung pumalit kay di ba? Marbil. So ngayon, kinonfirm na si Nartates na yung Chief PNP. Alam nyo, sa totoo lang, insulto ito kay Torre. Talaga. Why? Because first time na may sinibak talaga. Hindi ko lang alam kung sa past pero first time ito sa administrasyong Marcos. Sa panahon ni Duterte wala namang sinibak. Sa panahon ni Pinoy di ko lang alam kasi hindi naman yun sinibak nag-resign lang o Pero ito talaga sinibak si Torre. Biglang sumikat, bagsak ka agad. Yan ang sabi ko sa iyo, Torre. Huwag masyadong kampante. Kapag lilipad ka ng sobrang mataas, babagsak ka rin ng ganyan kabilis. Kasi sobrang sobrang bilis ng taas mo paglipad mo sa taas, ibabagsak ka kaagad. So ito yung nangyari sa iyo ngayon. Okay? So insulto ito kay Torre pero para sa akin tama lang, sabi pa nga ni Sas Rogando Sasot, Torre, baka naman, ngayon nasinibak ka sa pwesto ni Bongbong Marcos, baka may nalalaman ka. Welcome ka sa DDS, baka may isisiwalat ka, na mga issue na hindi namin nalalaman, bakit ka sinibak, sabihin mo na. Magpili ka lang ng vloggers, pakikinggan ka namin. Di ba? Sabi ni Sas dyan. Ako naman, in my own opinion, Torre, kung ano man ang katotohanan, bakit ka sinibak, sabihin mo na. Sabihin mo na. Ako'y naawa sa'yo kasi ginawa mo ang lahat, yung grabe ang sakripisyo mo sa ginawa mo kay Pastor Apollo Kibuloy, Siyempre si Torre, maraming kaso yan. Maraming magiging kaso sa ginawa niya kay Kibuloy, sa ginawa niya kay Tatay Digong. Siya ang parang ginawa na instrumento ng mga administrasyong Marcos para makuha lang nila ang gusto nila. Si Torre ang sinacrifice. Tapos ngayon, ito yung igaganti nila kay Torre. Di ba? Masakit ito kay Torre at very insulting ito kay Torre. Ngayon, Torre, kung gusto mong gumanti, sabihin mo na ang katotohanan. Ano ba ang dahilan bakit ka sinibak? Para makaganti ka. Kasi ang side na naririnig ngayon ng taong bayan is ang side lang ng administrasyon. Hindi pa naman narinig namin ang side ninyo. Bakit ka sinibak? Di ba? Yan lang ang sa akin. Sinibak ka dahil wala ka ng pakinabang. Tapos na. Napahiya ka pa nga nung 5-minute response, 3-minute response ba yun? Tumaas ba ng 5 minutes? Napahiya siya kay Bongbong Marcos nung pumunta si Bongbong Marcos sa headquarters ng PNP. Nag-brand out raw. Yun ang defense ni nagpasikat siya sa kanyang 5-minute response pumalpak. Tawa na lang siya ng tawa. Okay? So Torre, sabihin mo na lang. Okay? Ito pa. Ang dami ito. Puro kay Torre itong ating pag-uusapan ngayon kasi kailangan nating i-analyze. Ito pa. Sabi dito, Torre like Icarus who flew too high
and burned his wings. Oh, yan sabi ni Topacio. Para ka raw si Icarus. You're flying too high, bagsak ka kaagad. Kasi ang bilis ng paglipad mo eh. Isa na, nung pinalipad ka ni Bongbong Marcos, dapat moderate lang yung lipad para hindi ka babagsak kaagad. Diba? Ito ang nangyari sa'yo, like Icarus, yung kay Icarus naman na story, sunog yung pakpak, kaya bagsak. Diba? Yung ginawa mo doon na na gumawa ka ng boxing, hindi yun gawain ng isang chief PNP. Magpa-boxing ka, nagmukha kang clown doon eh. Ika nga sabi nila maraming nagsasabi sa akin na ito raw si Torre, maraming mga kapulisan na naggalit sa kanya, ayaw sa kanya. Ganoon na lang. Bumababa raw ang moral ng kapulisan dahil sa kanya. Okay? Yan ang sabi nila. Bumaba ang moral. Kaya marami raw mga pulis ngayon na natutuwa na sinibak sa pwesto itong si Torre. At mababalik ang moral ng kapulisan. Kasi syempre, sobrang dami po ang DDS. Di ba? Halos, yan yung population ng Pilipinas, daming mga DDS dyan. So meaning to say, kung dami ang DDS, marami ring nagagalit dito kay Torre. So bumaba yung moral ng kapulisan. Yun ang analysis ko dyan. Yan ang hindi alam ni Bongbong Marcos. Kung sabi ni Bongbong Marcos, bakit bumaba yung moral ni Torre? Di syempre, halos lahat ng taong bayan galit kay Torre sa ginawa niya kay Tatay Digong. Kagaya rin yan sa'yo, Bongbong Marcos. Wala nang may gusto sa'yo. Maraming galit sa'yo, Bongbong Marcos. Kasi hindi naman lang si Torre ang ngayon. Galit ang tao kay Torre sa ginawa niya kay Tatay Digong. Kasi alam naman namin na si Torre, inutusan lang yan na Bongbong Marcos o kung sino mga dyan, di ba? Nagplano noon sa pag-capture, sa paghuli ni Tatay Digong. So, si Bongbong Marcos rin, marami ring nagagalit. Siguro ang mga tao na gusto kay Bongbong Marcos, yung mga government officials lang na mga kaalyado niya, kasi may nakukuha sila kay Bongbong Marcos eh. Di ba? Patutunayan ko sa inyo, ito yung video, bakit nasabi kong wala nang may gusto kay Bongbong Marcos at isa na lang ang pumalakpak kay Bongbong Marcos. Ito yung video papakita ko sa inyo. Kawawa nga eh. Nag-iisang pumapalakpak. Ano ba to? Ba't ayaw mag-play? Ayaw mag-play. Wait muna Ayan. I-play ko tong video na ito. Na tingnan nyo si Bongbong Marcos na naglalakad. Tapos tingnan nyo ang reaksyon ng mga tao dyan sa loob. Okay? Tingnan nyo. At least may isang pumalakpak. Di ba? Kita nyo yun? Kita nyo? Isa lang ang pumalakpak. Isa lang talaga. Ulitin ko pa Hindi ako makapaniwala eh. No, wala talaga. Isa lang talaga. Parang yung pumalakpak doon is parang naiilang siguro siya. Sabi, ako na lang ang pumalakpak kasi wala namang pumalakpak na iba. Kawawa talaga. Okay, tingnan nyo. Grabe guys. Wala na talagang pumalakpak.
isinusuka ka ng taong bayan, Bongbong Marcos. That's my own opinion, ha? Huwag mo sabihing fake news ako kasi nag-o-observe lang ako sa nakikita ko sa video. Wala na talaga. Eto, pakita ko sa inyo ito. Sino ang ngayon, kakampi ngayon kay Torre? Di siyempre, si De Lima, di ba? Nung nakita natin yung pictures na nag-usap silang dalawa, di siyempre, itong si De Lima, natuwa ito kay Torre eh. Natuwa siya kay Torre siguro, nung bilib itong si De Lima kay Torre kasi sa ginawa ni Torre kay Tatay Digong. At alam naman natin itong si Tatay Digong ay dahil kay Tatay Digong, no, sa administrasyon niya, pinaimbestigahan itong si De Lima at that caused De Lima nakulong. Okay? Nakulong si De Lima under the administration of Duterte. Pero hindi naman si De Lima, hindi naman si Duterte ang nagpakulong kay De Lima eh. That's my own opinion ha. Ang nagpakulong kay De Lima, yung mga tumistigo. Yung mga ebidensya na at that time na ipinakita. Kaya nakulong si De Lima. Tapos nililitis, nanalo si De Lima. O, irerespeto natin yan. So, 6 years bang nakulong si De Lima? 7 years? 6 years. So, mataas-taas pa rin yun. So, siyempre, si De Lima, galit yon sa administrasyong Duterte at galit siya kay Duterte sa nangyari sa kanya. Di ba? Hindi naman natin yan itatanggi. So ngayon, dahil si Torre ang naghuli kay Tatay Digong para mapunta sa dahig, dahil inutusan itong si Torre, edi siyempre, bilib na bilib itong si De Lima kay Torre. So ngayon, ito yung sinabi ni De Lima. Anong nangyayari? Sabi ni De Lima, Laila De Lima pumalag sa biglaang pagtanggal kay Torre bilang PNP chief. Nabigla raw si De Lima. Alam mo De Lima, huwag ka nang makialam dito, De Lima. Sa totoo lang, huwag ka nang makialam. Issue ito ng merong conflict sa sa ilalim. Huwag ka nang makialam. Parelevant ka eh. Noon, para kang si Leni Robredo eh. Buti nga si Leni Robredo ngayon, tahimik eh. Ikaw, paano ka talaga? Papansin ka talaga, De Lima? Parang kinakampihan mo pa si Torre? Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang? O baka pag initan ka ng administrasyong Marcos, makulong ka ulit? Baka ibalik yung yung kaso mo, di ba? Kasi alam naman natin, everything is possible in politics. Kung labi na ngayon na itong gobyernong ito, itong administrasyong Marcos, lahat ng kaaway na sa politika nila ay talagang pinaghahanapan ng paraan para i-disarm. No? Ikaw kaya tumahimik ka lang. Yun lang ang advice ko. Baka ibalik na naman yung kaso mo nitong administrasyon na ito. May kapangyarihan pa ang administrasyon. Kung ako pa sa De Lima, kumampi ka na lang kay Bongbong Marcos. Di ba? Dahil si Bongbong Marcos ang administrasyong na nakalabas ka. Kung hindi dahil sa administrasyong Marcos, hindi ka makakalabas. Di ba? Di syempre, with your evidence, nire-respeto rin namin yan na wala talagang ebidensya raw, di umano, bla 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 bla. We have to respect the court. Kung ano mang sasabihin mo. Pero sana naman, irespeto mo rin ang desisyon ng Pangulong Marcos. Bakit ka, sabi niya dito, Anya, dapat may malinaw na, ano ba to? Mabasa eh. Dapat may malinaw na, hindi ko mabasa, dahilan sa ano ba yan? Ayan. Dapat may malinaw na makatuwirang dahilan sa pag-alis sa isang popular, high-performing na hepe ng PNP. Wow! Ikaw lang ang nagsabi niyan. Pero yung taong bayan galit eh. What's happening? They better have good
reason in doing that a very popular, much appreciated, and high-performing PNP chief. Eh, siyempre, opinion mo yan, Dilima, eh. Wala kami magagawa. Opinion mo yan, eh. Bahala ka sa opinion mo. Okay? Ayan. Alam nyo naman ang politiko ngayon. Ha? Eh, kung saan sila makabenefit, eh doon sila kakampi. Di ba? Eh di siyempre, yung ginawa ni Torre na hinuli si Tatay Digong at dinala doon sa dahig, eh di siyempre, it benefits Dilima. Para sa kanya, hustisya na yun. Kasi pinakulong rin siya sa administrasyong Duterte. Di ba? So, nakabenefit siya sa ginawa ni Torre. So, kakampihan niya si Torre. Ganun lang yun, kasimple. Di ba? So, ngayon, pakinggan lang I think, sa susunod na lang na vlog natin, no? Pakikinggan natin itong reaction ni Basti Duterte patungkol kay Torre. Okay? At update sa nangyari sa dahig, no? Update kay Tatay Digong with Kitty Duterte and Basti Duterte. Okay? So ngayon, yun lang po. Mag-comment, mag-react po kayo sa ating vlog, sa mga pinag-usapan natin, at usap-usap tayo sa comment section. Basahin natin ang mga argumento ninyo. Ano ba sa palagay nyo, bakit nasibak si General Torre? Okay? So, guys, don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And mag-subscribe na rin kayo sa Donmar TV sa mga bago pa lang, okay? Kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!